Hi guys! Hapon na naman, kaya nga pumunta kami sandali sa Light Park kasi nga wala din kaming bigas, sakto naman na may talipapa doon. Kumuha nga kami ng bigas na 5 kilo at saka naman tahong kasi yun ang una kong nakita doon at naituruan ni Simon na gusto niyang ulamin. Siyempre meron ding paanong manok pero bukas na, ano yun makakaulam lang halos namin na isang araw ng paanong manok pero yun nga din ang gusto na din ngayon ulit. Pagdating nga namin galing na malengke ay nakatulog nga siya kaagad kaya nga hindi nga na maipipilit ngayon na yung paanong manok ang lutuin. Habang tulog nga yung magama ko ay hinanda ko na nga yung mga sangkap para sa ganitong talong yung nilaga lang. Una ko ang ginisa ng bawang sibuyas at luya tapos konting kamatis. Nalagyan ako ng konting sabaw tsaka siling haba. Gusto din nila yung naluto sa Cajun sauce pero wala kasi akong Cajun sauce ngayon kaya nga ganito na lang muna. Meron din nga akong nabili na halagang 35 pesos na mix-mix ng gulay na pangpakbet. Sasahogin mo na lang din ng 1/4 na karne. Mas malaki nga ang tipid ko kapag ka nga ganun na nabalot na yung gulay kasi nga sa 35 pesos mo madami na sahog na lang ang kulang. Tapos sakto na din lang naman yan sa amin kasi dalawa lang din naman kami ni Mister nakakain. Minsan nga ako lang kasi hindi rin naman siya mahilig sa gulay. Medyo maigigilid nga lang yung kumpalaya kasi nga pares kami hindi nakain. Una ko na nga lang prinito muna yung sahog para nga medyo mag-brown-brown siya at medyo mag-crispy yung taba-taba niya. Mas masarap kasi yun pag gano'n ang sahog sa gulay. Sinunod ko naman yung kamatis at sibuyas. Kapag nga ganitong gulay ang lulutuin ay hindi nga naglalagay ng bawang at luya si Ami kaya nga ganito na din ako magluto ngayon. After ko nga mag-isa ay nilagyan ko ng konting tubig at saka po pinakulo ng husto at saka ko nilagay yung bagoong. Hindi ko na kasi mahalo yung gulay mamaya kaya nga sa sabaw ay nilagay ko na yung bagoong para pantay yung timpla. Isinunod ko na nga din yung kalabasa at yun talagang unang gulay na nilalagay ko. Yung kalabasa kasi ay dinudurog ko nga sa sabaw kasi nga kapag hindi nadurog ang kalabasa ay napapagilid nga lang din siya sa plato. Hindi nga kasi kami kumakain ng kalabasa na buo-buo kaya nga mas maganda na nandun siya sa sabaw. Ganito rin ang ginagawa ko kahit nga yung kamote ang ilalagay talagang yun na din ang pampalapot ko sa sabaw. Saka ko na lang ilalagay din yung gulay ng sabay-sabay. Kapag ka nga nalagay na ang gulay ay hindi ko muna hahaluin hanggang maluto kasi nga mapait daw lalo yung ampalaya kapag ka nga halo ng halo. Kapag ka nga luto na yung gulay ay saka ko nilang aayusin ng kaunti. Nakaluto na nga ako ng ulam, nakalimutan ko namang magsaing ng kanin. Buti na lang at tulog pa yung mag-ama ko. Sakto na lang to pagkasaing ko ng hanin. Ligpitin ko na lang muna yung mga sinampay.